So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, nagsalita na po si Speaker Martin Romualdez at nagbigay po siya ng statement kay Sara Duterte. So bago natin panoorin yung video, basahin muna natin yung report from PTV4. So sabi dito, hinamon ni House Speaker Martin Romualdez, okay, si Vice President Sara Duterte na humarap na lang sa pagdinig ng House Committee on Good Governance and Public Accountability at magpaliwanag ukol sa isyu ng umano'y maling paggamit niya ng pondo. Okay, so ito ito po yung unang pagkakataon na nagsalita po si Martin Romualdez regarding po kay Sara Duterte, especially po sa confidential fund. Okay, so ngayon mga kababayan, no, kaya galit na galit itong si Sara Duterte dati pa kay Martin Romualdez kasi nga po, naburilyaso po ang plano nila na tanggalin si PBBM. So, balikan natin yung topic na yan, no? Para mas maganda, dito muna tayo sa pinaka-thumbnail natin. So, ito yung video ni Martin Romualdez. Sige, ito. In a press conference, VP Sara Duterte said po, was asked, ano po yung biggest challenge po ninyo para sa inyo? Ano po? Si VP Sara was asked, ano po yung biggest challenge para sa inyo ngayon? And she answered, sabi niya, naawa daw po siya sa mga OVP officials niya, lalo na nga po doon sa ongoing hearing ng good government, dahil nadadamay daw po sila. Eh di dapat dapat na siya sumipot at mag-oath at magsalita at mag-explica kasi lahat ng mga opisyalis niya siya lang yata may alam kung ano nangyari dyan sa mga pondo kaya dapat siya na mag-explica. Huwag na lang niyang bigay sa mga officials ng OVP o sa DepEd. Siya na lang magsalita. Yun na lang po. O yan, ganun lang kasimple. O, di ba? Kasi mga kababayan, no, ito merong interview si Sara Duterte noong nakarang araw. So sabi niya, ang isa sa mga reklamo niya, naawa daw po siya sa mga staff niya. Kasi yung isa daw po, hindi niya naman pinangalanan, pero ito yung sinabi ni Sara Yung isa daw po, mayroong depression. Yung isa daw po, natatakot. Yung isa daw po, hindi makatulog. Yung isa hindi makakain. Yung isa naman daw po, ay nakakasakit. So yun naman pala. Di ba? Yung naawa ka pala sa mga staff mo, so ang gawin mo, umattend ka ng hearing, mag-take ka ng oath, ipagtanggol mo yung sarili mo. Kasi kung totoong naawa ka sa mga staff mo, haharapin mo tong allegation sa'yo. Di ba? So ano ba yung nakukuha nating sagot kay Sara Duterte? Kapag tinatanong si Sara Duterte regarding dito sa issue niya, ang lagi niyang sagot, politika lang yan. Di ba? Napakababaw po na sagot. Sara, anong masasabi mo dito sa iniimbestigahang pondo ng confidential fund sa Kongreso? Wala, pinupolitika lang yan. O kung pinupolitika ka lang pala, edi ang gawin mo, humarap ka sa Congress, ipahiyain mo sila. Kasi ganun lang ka-basic yun mga kababayan. Kung wala kang kasalanan, andali mong ipagtanggol ang sarili mo. Yun nga lang ang problema dito, merong Mary Grace Piatos. Di ba? Merong Kokoy Villamin. O ang malupit, may kumakalat pa sa internet na na Fernando J. Nova, Carlos Miguel Luisi, at saka yung Fernando Tempura. ewan ko lang kung totoo yan, pero ayan yung kumakalat sa internet ngayon. Kasi mga kababayan, ganito lang yan Kung walang nakita na anomalya ang Kongreso, kahit na magtumbling-tumbling yung mga yan, kung lahat po ito ay gawa-gawa lang at politika, kahit na magtumbling-tumbling yung mga congressman natin, kayang-kaya mong sagutin yan. Ang problema kasi, tarantado ka kasi Sara, di ba, tingnan ninyo kung ano halatang merong tinatago Di ba? Isang beses tinanong si Sara na kung a-attend siya ng hearing. So ang sagot ni Sara, hindi naman ako a-attend ng hearing na kasi pumunta na ako dati, pero hindi naman nila ako tinanong. So bakit ka tatanungin kung hindi ka naman nag-under oath? Di ba? So ngayon mga ka-Streetwise, ito yung sinasabi ko si Martin Romualdez, hindi niyo siya nakitaan na ng asar or ng gago or 'di ba or nag-ad hominem, hindi niyo siya nakita na ganyan. Pero yung word na tambaluslos mga kababayan, kay Sara Duterte nagsimula yan. So bakit nangyari yung tambaluslos issue na yan? Napakasimple lang. 'Di ba? Gusto kasi nilang tanggalin si Martin Romualdez bilang House Speaker at ipalit si Gloria. So, nung hindi po natuloy yun, actually malamang alam nyo na to Nung hindi po natuloy po yung plano nila na tanggalin nila si Martin Romualdez, ang ginawa ni Sara Duterte, tinawag niyang tambaluslos si Martin Romualdez.
Ngayon, kung merong sinasabi mo na namumuliti ka dito, ikaw yun. Kayo nagsimula nun. In the first place, bakit nyo tatanggalin si Martin Romualdez at nung hindi nyo napatanggal, tinawag mo tambaluslos? Doon pa lang mga kababayan, ikaw ang unang namumuliti ka. Ayan ang problema sa iyo eh. Kayo magsisimula ng away, pagkatapos kapag binalikan kayo at yung pagbalik naman sa inyo ay may resibo, merong basehan, eh ngayon magpapa-victim ka. Alam naman natin mga kababayan kung gaano ka-importante si Martin Romualdez dyan po sa Kongreso. Kapag si Martin Romualdez po natanggal, sigurado po tayo dyan na nanganganib po yung Presidente Bongbong Marcos natin na ma-impeach. Especially si Aling Maliit, itong si Little Girl, itong si Gloria Macapagal Arroyo, ang magiging House Speaker. Siguradong impeachment po 'yan. 'Di ba? So, ayun nga yung point, 'di ba? Ikaw nagsimula ng word na tambaluslos at ngayon actually masakit man tanggapin na kumapit ito kay Martin Romualdez. So ngayon ito yung sinasabi ngayon natin eh. 'Di ba? Yung isa pa sa mga reason ni Sara Duterte kung bakit nga daw po siya hindi uma-attend, ang ginagawa lang daw po kasi ng House ay fishing. So kung fishing ang ginagawa ng House, edi mas madali para sa iyo. Kasi una, 'di ba, kung wala ka talagang kasalanan, 'di ba? Walang makikita pong anomalya diyan po sa Office of the Vice President. Ganun lang naman kasimple yun mga kababayan eh. And because mga ka-streetways, no, ito yung medyo nakalimutan na natin. Totoo po na merong destabilization na plano itong kampo po ng mga Duterte. Yun lang po hindi po nagtagumpay. Totoo po 'yon. At saksing buhay po tayo doon. So una kasi mga kababayan, ito po talaga yung plano nila dati pa. Ito yung pinakaplano talaga nila dati. Tatanggalin si Martin Romualdez. Ipapalit si Gloria. Pagkatapos magrarally ang mga Duterte, ipagkakalat na bangag ang presidente, gagalitin ang mga pulis at saka mga sundalo. At pag nangyari po 'yon, destabilization po. Kung nakita ninyo, totoo, nangyari po lahat yan. Yun nga lang hindi sila nagtagumpay. Kasi maayos naman po ang panunungkulan ni PBBM. Hindi siya perpekto, pero maayos naman. Di ba? So, kaya ngayon mga kababayan, na pumalpak nga po itong destabilization plano ng kampo ng mga Duterte, syempre siguro naman, karapatan natin malaman kung paano nila nilustay yung pera ng taong bayan at kung paano tayo tinarantado ng Duterte administration. So medyo malakas po ang loob nila dati na patanggalin po si PBBM kasi nga po una sa lahat malakas pa sa masa si Digong. Si Gloria Macapagal Arroyo merong experience para magpatanggal ng presidente. At meron silang whistleblower daw. Ito si Trixie at saka si Vic Rodriguez. So kompleto Ricardo sila. Ang kailangan lang talaga nila noon is maniwala ang mga tao. So isa sa mga plano nila noon is, 'di ba? Suportahan sila ng mga vlogger. Yun nga lang, tayo po ay nasa tamang katinoan, hindi po tayo sumunod. Kahit po na rin na nire-recruit po, 'di ba? Marami silang nire-recruit ng mga vlogger ng mga panahon na 'yon at kasama po ako sa nire-recruit nila. Oh, 'di ba? Huwag niyo sabihin, kakayo, Trixie, huwag niyo sabihin hindi totoo 'yan. Ginawa niyo 'yan. Kaya nga nung sinabi nga nila na si Trixie babaliktad, hindi talaga ako papayag. Isa 'yan sa mga promotor para patalsikin si PBBM. 'Di ba si Ellie tsaka si Pebbles medyo okay naman 'yan, pero ito si Trixie hindi. 'Di ba? So yun medyo nalayo na tayo, no. So yun mga ka-streetwise, no. Anong masasabi nyo nga po dito sa statement nga po ni Martin Romualdez? Sa tingin nyo ba, susunod kaya or gagawin kaya ni Sara Duterte na umattend po ng House hearing? Especially meron po tayong House hearing ulit regarding po dyan sa pondo ni Sara Duterte sa November 25. So sa tingin nyo ba pupunta si Sara Duterte dyan sa House hearing? O talagang, kasi alam nyo, ito yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan kapag nagpumilit po talaga si Sara Duterte na hindi siya umattend po ng House hearing, may magsasalita po dyan. May pipiyok po dyan sa mga staff niya. Sigurado po yan. Di ba si Zulaika Lopez nakakontempt na.
Tapos meron siyang ibang mga, yung abogado ni Sara. Kapag ito pa, nahuli pa at naaresto pa sila Fajarda, sila Acosta, pipiyok po yan, sigurado po yan. Tulad na nangyari po kay Regina Garma. Kaya dapat po, no, pakibilis-bilisan din po sana ng Sergeant at Arms na arestuhin na po at ipa-contempt na tong mga nagtatago po na staff ni Sara. Kasi pipiyok po yan once po na hindi umaten si Sara at nahuli po sila. Oh, so yun mga ka-streeters, no, so dyan po sa Team Replay, no nga po masabi nyo nga po dito, sa statement nga po ni Martin Romualdez. Yon. So, pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe, at kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video na to. So, kasamuli po, kita na lang ulit tayo sa susunod na content. So, thank you, salamat, and bye-bye.